Kapag sinabi nating shopping mall, kadalasan ang pumapasok sa isip natin ay isang napakalaking gusali na puno ng tindahan, escalator, food court at sinehan. Pero sa Pilipinas, may mga mall na hindi lamang ginawa para mamili. Ang ilan sa mga ito ay maituturing ng architectural attractions dahil may disenyong hango sa kalikasan, kulturang Pilipino, mga lungsod sa ibang bansa, at maging sa dagat at mga kabibe. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga mall sa Pilipinas na may mga pinakakakaibang disenyo. Mula sa isang community mall na puno ng open spaces hanggang sa shopping destination na kinilala sa international architecture scene. At may ilan dito na kapag nakita mo sa larawan ay baka hindi mo agad isipin na mall pala ang tinitingnan mo. Kaya kung handa ka na amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Century City Mall, Makati. Ang Century City Mall sa Kalayaan Avenue area ng Makati. Sa unang tingin, mapapansin agad na hindi ito ginawa bilang typical na rectangular shopping box. Ang konsepto nito ay mula sa architect na si Jason Pomeroy, na kilala sa sustainable at environmentally responsive architecture. Isa sa pinakaimportanteng elemento ng mall ang tinatawag na shell-like structure, kung saan halos nagiging isang tuloy-tuloy na architectural form ang bubong at mga dingding. Hindi lamang ito pampaganda. Idinisenyo ang shell upang makatulong na protektahan ang loob laban sa matinding sikat ng araw at tropical rain ng Pilipinas. Mas kakaiba pa rito ang paggamit ng skylights, airwells at stop sky curtains na nagpapapasok ng natural light at tumutulong sa natural ventilation sa ilang bahagi ng mall. May mga outdoor terraces din na ginagamit bilang dining at social areas, kaya hindi nakakulong ang buong shopping experience sa air-conditioned interior. Ang mismong layout ay sinasabing may impluwensya ng traditional 19th century shopping arcades, kung saan may passage o public thoroughfare na dumadaan sa development. Bahagi rin ng Century City Mall ng mas malaking Century City Mixed-Use District na binubuo ng residential, medical at office developments. Sa panahon kung kailan maraming mall ang umaasa lamang sa malaking enclosed structure, ang Century City Mall ay magandang halimbawa ng pagtatangkang pagsamahin ang retail at sustainable urban design. Number 9. One Mall Valenzuela. Isang mall na kakaiba, hindi dahil sa sobrang engrandeng dekorasyon, kundi dahil sa paraan ng pagkakadesenyo nito bilang bahagi mismo ng komunidad. Dinesenyo ng WTA Architecture and Design Studio. Ang proyekto ay may humigit kumulang 31,400 square meters at ginawa upang pagsamahin ng commercial spaces at mga lugar kung saan maaaring maglakad, magpahinga at magtipon ang mga residente. Sa halip na isarang shoppers sa isang malaking kahong gusali, gumamit ito ng plazas, open spaces, terraces at isang sky deck upang magkaroon ng mas bukas na koneksyon sa paligid. Kapansin-pansin din ang paggamit ng greenery sa iba't ibang bahagi ng development. Ang konsepto ay magbigay ng tinatawag na breathing space sa isang highly urbanized na bahagi ng Valenzuela. Kaya makikita ang magkakaugnay na green open spaces sa halip na puro konkreto lamang. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ang One Mall Valenzuela sa mga traditional neighborhood mall. Hindi lamang tindahan ng sentro ng disenyo, mahalaga rin ang public space at interaction ng mga tao. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng mall na ang isang commercial building ay pwedeng maging extension ng kalye at komunidad, sa halip na maging hiwalay sa gusaling pinupuntahan lamang para mamili. Number 8. Greenbelt, Makati. Isa sa pinakasikat na shopping destination sa Makati, ang Greenbelt. Ang pinakakakaibang katangian nito ay hindi isang giant sculpture o futuristic facade, kundi ang paraan ng pagkakapaloob ng napakalaking garden sa mismong commercial complex. Ayon sa Ayala Malls, mayroon itong humigit kumulang 2.8 hectare garden na nasa gitna ng shopping at dining areas. Kaya habang naglalakad ka mula sa isang building patungo sa isa pa, makikita mo ang matatandang puno, halaman, ponds, pathways at open-air spaces na nagbibigay ng malaking contrast sa mga skyscraper ng Makati CBD. Pero may mahalagang 2026 update tungkol sa Greenbelt.
Kasalukuyang bahagi ang complex ng malaking redevelopment program ng Ayala Land. Ang lumang Greenbelt 1 complex ay isinara upang gibain at muling itayo. At ang redevelopment ay may phased reopening na nakatakdang mangyari mula 2026 hanggang 2028. Ibig sabihin, nagbabago ngayon ang physical na anyo ng ilang bahagi ng Greenbelt. Ngunit nananatiling mahalagang bahagi ng identity nito ang konseptong pinagdurugtong ang architecture, retail at greenery. Kaya sa mga susunod na taon, mas magiging interesante itong panoorin dahil sinusubukan ng redevelopment na i-modernize ang isa sa pinakakilalang mall district sa bansa nang hindi tuluyang nawawala ang garden-oriented character nito. Number 7. The Podium, Mandaluyong. Ang The Podium sa Ortigas Center, Mandaluyong, hindi ito kasing laki ng ilang mega mall sa Metro Manila, pero isa ito sa pinakamadaling makilala dahil sa elegante at modernong exterior nito. Isa sa pinaka-iconic na bahagi ng expanded podium ay ang malaking vertical garden o living green wall sa fasad. Sa halip na puro salamin, metal at concrete ang makikita sa labas. Ginawang mahalagang bahagi ng architecture ang totoong mga halaman, dahilan upang magkaroon ito ng tropical modern appearance na bagay sa klima ng Pilipinas. Hindi rin basta pandekorasyon lamang ang green wall. Ang sistema nito ay ginawa upang maaaring ma-access ang mga halaman para sa maintenance, gamit ang espesyal na swing door arrangement sa fasad. Sa loob naman, mas premium at open ang atmosphere kumpara sa maraming traditional mall. Gamit ang matataas na spaces, natural-looking materials at malalawak na circulation areas. Ang The Podium ay joint development ng SM Prime at Capeland at patuloy na operational ngayong 2026 sa ADB Avenue sa Ortigas Center. Ang kombinasyon ng luxury retail, aesthetic at greenery ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakamagandang halimbawa ng modern tropical mall architecture sa Metro Manila. At narito na tayo sa number 6, ka-wow-mazing! Ayala Malls, Manila Bay, Parañaque. Sa laki pa lamang nito, madaling maligaw ang first-time visitor, pero mas interesting ang paraan ng pagkakahati-hati ng architecture nito. Sa halip na isang simpleng rectangular building, gumamit ang designers ng iba't ibang forms, facade at open spaces, kaya nagbabago ang itsura ng gusali depende sa kung saang bahagi mo ito tinitingnan. Ayon sa architectural firm na GFP Architects, bahagi ng konsepto nito ang dynamic at changing facades, kung saan halos bawat corner ay may sariling visual character. Sa gitna naman ng development ay isang malaking central garden, kaya parang may urban park na nakapaloob sa commercial complex. May iba't ibang themed districts din ng mall, kabilang ang mga bahagi na nakatuon sa Filipino, Chinese, Japanese at Korean concepts. Dahil dito, hindi lamang brands ang nagbabago habang naglalakad ka. Nagbabago rin ang visual atmosphere ng paligid. Operational ang Ayala Malls Manila Bay ngayong 2026 at patuloy itong isa sa pinakamalaking Ayala retail development sa Metro Manila. Ang kakaiba rito ay ang pagtatangkang gawing parang maliit na distrito o lungsod ang mall sa halip na isang conventional building lamang. Number 5. Il Corso, Cebu City. Ka-wow-mazing! Aalis tayo ng Metro Manila at pupunta sa South Road Properties sa Cebu City, kung saan matatagpuan ang Il Corso ng Philinvest Malls. Ang karamihan sa mall ay sadyang isinasara upang kontrolado ang air conditioning. Kabaliktaran ang malaking bahagi ng konsepto ng Il Corso. Isa itong waterfront lifestyle mall na gumagamit ng malalawak na open spaces at outdoor walkways upang gawing bahagi ng shopping experience ang mismong panoramic view ng dagat. Dahil dito, ang sunset, sea breeze at waterfront promenade ay halos kasing halaga ng mga tindahan at restaurant sa identity ng lugar. At mayroon itong malaking 2026 update. Noong April 28, 2026, inanunsyo ng Philinvest ang pagbubukas ng The Cebu Lighthouse, isang bagong coastal attraction sa Il Corso. Mas lalo nitong pinagtibay ang identity ng mall bilang isang waterfront destination at hindi lamang ordinaryong shopping center. Dahil open air ang malaking bahagi nito, ibang-ibang pakiramdam kapag gabi. Mas prominent ang architectural lighting, dagat at promenade kaysa sa conventional mall interiors. Kaya kung ang hinahanap ay isang mall na parang pinaghalo ang seaside park, restaurant strip at shopping center, isang Il Corso sa pinakatangi-tanging halimbawa nito sa Pilipinas ngayong 2026.
Number 4, SM Aura, Taguig. Sa number 4, Kawo-Mazing, ang SM Aura ay matatagpuan sa Bonifacio Global City, Taguig. Kapansin-pansin agad ang architecture nito dahil sa curving at sculptural form na malayo sa typical na box-shaped SM Mall. Kabilang sa design team nito ang Miami-based architectural firm na Arquitectonica. Ayon mismo sa SM Prime, maaaring makita sa hugis ng building ang iba't ibang elementong hango sa kalikasan, kabilang ang daloy ng tubig, turbulence ng hangin at layers o strata ng lupa. Kaya depende sa viewing angle, tila umiikot o dumadaloy ang exterior ng gusali. Mas impressive pa rito ang sustainable side ng SM Aura. May wastewater treatment system para magamit muli ang tubig para sa non-potable purposes, energy efficient systems, landscape areas at malaking green roof upang makatulong na mabawasan ang heat island effect. Nakamit din ito ang LEED Gold certification at kinilala bilang unang Philippine mall na nakakamit ng naturang LEED Gold distinction. Sa itaas ay naroon din ang Sky Park, landscape garden at event areas na nagbibigay ng open-air contrast sa enclosed retail spaces sa ibaba. Operational pa rin ang SM Aura ngayong 2026, kaya makikita rito kung paano pinagsamang luxury mall architecture, futuristic curves at environmentally conscious design sa iisang development. Number 3, SM Seaside City Cebu. Ang SM City Seaside Cebu ay isa sa pinakamadaling makilalang mall sa Visayas. Kung titingnan mula sa itaas, kapansin-pansin ang malaking circular at spiral-like layout nito. Ang design inspiration ay iniuugnay sa Nautilus shell, isang natural na hugis na kilala sa spiral pattern nito. Sa harapan naman ay makikita ang napakalaking cube, isang steel sculpture na humigit kumulang 21 meters by 21 meters at nagsisilbing pangunahing landmark ng mall, katulad ng iconic globe ng SM Mall of Asia. May central tower din na nangingibabaw sa gitna ng complex, kaya kapag nakita mula sa malayo ay para itong futuristic city structure kaysa ordinaryong mall. At may malaking update ngayong 2026. Noong July 9, 2026, opisyal na pinasinayaan ang bagong SM Seaside Cebu Arena na nagdaragdag ng major entertainment component sa mas malawak na seaside development. Ang mall mismo ay nananatiling operational at isa sa pinakamalaking shopping complexes sa bansa. Kaya ang SM Seaside ay hindi lamang kakaiba dahil sa sukat nito. Ang kombinasyon ng Nautilus-inspired form, gigantic cube, central tower at bagong arena ay nagbibigay dito ng almost futuristic architectural identity sa Cebu. Number 2, Venice Grand Canal, Taguig. Ang mall na kayang magbigay ng pakiramdam na para kang napunta sa Europe nang hindi umaalis ng Metro Manila. Ang Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill, Taguig. Ang buong konsepto nito ay inspired ng Venice, Italy at sentro ng development ang replika ng sikat na Grand Canal. May tunay na tubig sa kanal at may gondolas na maaaring sakyan ng mga bisita. Ayon sa project information, humigit kumulang 200 meters ang haba at 15 meters ang lapad ng kanal. Ginawa rin ang Italian-inspired architecture sa konsultasyon ng Rome-based architectural firm na Pablo Marioni Arquitecto. Hindi lamang canal ang ginaya, may replica rin ng Rialto Bridge, St. Mark's Campanile-inspired tower at iba pang Venetian architectural elements. May open piazza, arc windows, colorful European-style facades at outdoor dining areas na lalong nagiging dramatic kapag gabi at sumasalamin sa tubig ang mga ilaw. Kaya para sa maraming bisita, ang mall mismo ang attraction. Kahit hindi ka mamili, pwede kang pumunta para kumuha ng litrato, kumain sa tabi ng kanal o sumakay ng gondola. Isa-isang bansa kung saan karamihan ng shopping mall ay modern contemporary ang style. Kakaibang Venice Grand Canal dahil buong Italian cityscape ang ginawang tema ng isang retail destination. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, Kawo-Mazing. Parkal, Asianes City, Parañaque. Mapupunta tayo sa isa sa pinakabagong architectural standout sa Pilipinas, ang Parkal sa Asianes City, Parañaque. Imbes na gumawa ng traditional enclosed mall,
Idinisenyo ito bilang humigit kumulang 650-meter long naturally ventilated retail strip. Ang design ay mula sa international architectural firm na ADAS at pinagsasama nito ang modern architecture at isang contemporary interpretation ng bahay na bato. Ang tradisyonal na Philippine architectural style na nabuo mula sa paghahalo ng Filipino, Spanish at Chinese influences. May mga Spanish-inspired plazas, walkways, courtyards at open-air gathering spaces na magkakadugtong sa buong development. At ang dahilan kung bakit karapat-dapat itong ilagay sa top 1, nakakuha ang Parcal ng international recognition ng mapabilang ito sa Prix Versailles 2024 World's Most Beautiful Emporiums Selections. Ang Prix Versailles ay nagbibigay pansin sa mga proyekto sa buong mundo na namumukod tangi sa architecture at design. Kaya malaking bagay na may isang Philippine retail development na nakasama sa kanilang global selection. Hanggang 2026 nananatiling mahalagang halimbawa ang Parcal ng bagong direksyon ng mall design sa Pilipinas. Hindi kailangang maging isang napakalaking saradong kahon ang shopping center. Maaari itong maging walkable, naturally ventilated, culturally inspired at parang tunay na urban neighborhood kung saan ang architecture mismo ang dahilan para bumisita. Mula sa Venice Grand Canal, sa Nautilus-inspired form ng SM Seaside, hanggang sa modernong reinterpretation ng bahay na bato sa Parcal, malinaw na malayo na ang narating ng mall architecture sa Pilipinas. Hindi na sapat na maraming tindahan o malaki ang floor area. Ngayon, ang isang mall ay maaari nang maging park, tourist attraction, cultural space at architectural landmark sa iisang lugar. At habang patuloy na nire-redevelop ang mga lumang shopping centers at itinatayo ang mga bagong lifestyle destinations, posibleng mas marami pa tayong makitang mall na mas kakaiba at mas futuristic sa mga susunod na taon. Kaya ang tanong, kung isa lang sa 10 mall na ito ang maaari mong puntahan ngayon, alin ang pipiliin mo? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nais mo pa ng mga wow amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.